Alam niyang si Sebastian ay isang komplikadong tao at bagamat siya ang ama ng kanyang mga anak, hindi siya sigurado kung ligtas na makilala pa nila ito. Salamat, Ram. Bulong ni Sabrina habang marahang piniga ang kamay ng kaibigan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ngumiti si Ram, bagamat halata ang bigat ng sitwasyon sa kanyang muka. Hindi kita iiwan, Sabrina. Magkasama tayo sa laban na to. Pagsapit nila sa school, agad na nibago ang mga bata sa kanilang mga ikinikilos. Ang kanilang malambing na kilos at ang paghawak kamay ay nakapagbigay ng kakaibang isipin para sa mga bata. Papa Ram, bakit po magkahawak kayo ng kamay ni Mami? Tanong ni Caleb. Nagkatinginan sina Sabrina at Ram. Bahagyang nagulat sa inosenteng tanong ni Caleb. Tahimik na ngumiti si Sabrina habang si Ram ay bumitaw sa kamay ni Sabrina at yumuko upang kausapin ang kanyang anak. Caleb, minsan kasi kapag mahal mong isang tao, gusto mong hawakan ang kamay nila para ipakita kung gaano sila kahalaga sa'yo. Paliwanag ni Ram na may lambing sa kanyang boses. Si Mami mo, mahalaga siya sa akin. Nang marinig iyon, si Caleb ay ngumiti, ngunit tila nag-isip ng malalim. Sumulyap siya kay Calvin, na parang naghahanap ng kasagutan mula sa kakambal niya. Ngunit bago pa makapagtanong ulit si Caleb, yumakap si Calvin sa kanilang ina. Masaya po kami, Mami. Bulong ni Calvin na tila nauunawaan ang nararamdaman ng mga magulang nila. Ibig po bang sabihin, Papa Ram, magiging tunay ka na naming daddy? Masayang tanong ni Calvin. Kung pwede, gusto nyo ba? Tanong ni Ram sa mga bata. Aba, opo, magkakaroon na ako ng totoong daddy. Masayang nagtatalo ng mga bata. Habang masayang nagtatalo ng mga bata, hindi mapigilan ni Sabrina ang ngumiti. At kiligin, nakakatuwa na mabilis matatanggap ng mga bata si Ram kung sakali. Si Ram naman ay nakatingin sa mga bata na puno ng tuwa. Lumapit siya kay Sabrina at mahina siyang bumulong. Igawa na kaya natin sila ng kapatid. Mukhang ready na silang maging kuya. Tumugon si Sabrina ng mahina. Baliw? Hinampas pa niya ng bahagya si Ram sa braso. Mamayang gabi, sa bahay ka matulog. Nanlaki ang mga mata ni Ram sa sinabi niya. Siya naman ay nakangiti lang dito. Totoo? Lilipat na ako sa bahay mo? Makikitulog ka lang. Bakit naman paglipat agad ang nais mo? Para talaga silang isang buong pamilya. Nilapitan ni Ram ang mga bata, saka niyakap. Mahal na mahal ko kayong lahat. Mula noon, hanggang ngayon. Kayo lang talaga. Kayong mga baby ko at si Mommy ang love ni Papa na babae. Ngumiti sina Calvin at Caleb. Sabay-sabay silang yumakap kay Ram habang si Sabrina ay tahimik na nakatingin. Inisip ang kinabukasan nilang magkakasama. Masaya niyang pinapanood ang tatlo at excited na siya sa mga darating na araw para sa kanila. Unti-unti nagiging malinaw kay Sabrina na maaaring magkaroon sila ng masayang kinabukasan ni Ram kasama ang kanilang mga anak. Bagamat marami silang pinagdaanan, nararamdaman niya ang pagmamahal at dedikasyon ni Ram, hindi lamang para sa kanya, kundi lalo na para kina Calvin at Caleb. Habang tahimik siyang nakatanaw, nilapitan siya ni Ram at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Salamat, Sabrina. Bulong ni Ram. Salamat sa pagkakataong ito. Ngumiti si Sabrina at may bahaging luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi sa labis na kasiyahan. Para sa kanila, sagot niya, sabay tingin sa mga anak nilang masayang naglalaro sa gilid. Para sa ating lahat. Raquel, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Sebastian, puno ng pagtataka at pag-aalala sa kanyang boses. Matagal na niyang napapansin ang pagbabago sa ugali ng kanyang asawa. Parang laging balisa. May mga sinasabi na tila walang koneksyon at minsan ay nagmumukmok sa isang sulok ng bahay. Hindi niya maintindihan kung anong pinagdadaanan ni Raquel. Hindi niya rin maintindihan kung bakit tila hindi siya nito gustong kausapin tungkol dito. Napalunok si Raquel. Iniiwas ang tingin mula kay Sebastian. Alam niyang hindi siya maaaring basta na lang magpaliwanag. Ang totoo'y may isang malalim na dahilan ng lahat ng kanyang ikinikilos. Isang dahilan na hindi niya masabi kay Sebastian. Kahit gaano pa siya pinipilit nito. May mga bagay na hindi niya maaaring sabihin. Dahil alam niyang kapag nalaman yun ni Sebastian, maaaring gumuhong lahat ng kanilang pinagsamahan.
Ramdam ni Raquel ang bigat sa kanyang dibdib at habang tumititig si Sebastian sa kanya, parang lalo lang sumisidhi ang kanyang kaba. Wala, Sebastian. Mahinang sagot ni Raquel, pilit na pinapakalma ang sarili. Pagod lang ako. Siguro dahil sa dami ng trabaho. Tapos ang dami ko pang iniisip. Hindi kumbinsido si Sebastian. Alam niyang may mas malalim na rason sa likod ng mga salitang yon. Nakikita niya sa mga mata ni Raquel ang pagod. Hindi lang pisikal kundi pati emosyonal. May isang bagay na bumabagabag sa kanya. At kahit gaano pa ito magtangkang itago, hindi niya yun maitago sa mata ng isang taong ilang taon nang kasama niya. Raquel, ilang linggo na kitang napapansin. Hindi ito simpleng pagod. Lumapit si Sebastian at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Pilit na dinadala siya sa isang mas seryosong pag-uusap. Alam kong may problema. Sabihin mo na sa akin kung ano ang nangyayari. Baka makatulong ako o baka naman... Please, Sebastian. Huwag na nating pag-usapan ito. Mabilis na sagot ni Raquel. Sabay bitaw sa kamay ni Sebastian. Ayoko ng away. Ayoko ng dagdag na stress. Gusto ko lang ng kapayapaan ngayon. Napaatras si Sebastian. Bahagyang nasaktan sa malamig na pagtrato ng asawa. Naisip niya kung ano nga ba ang mali. Hindi ito ang Raquel na nakilala niya. Ang Raquel na dating bukas sa lahat ng bagay. Ang babaeng hindi natatakot ipakita ang kanyang kahinaan. Anong nagbago? Anong nangyayari sa pagitan nila? Dumadala sa mga sandaling tila may pader sa pagitan nila. At kahit anong lapit ni Sebastian, tila mas lumalayo si Raquel. Nagtataka na rin si Sebastian kung may kinalaman ba ito kay Sabrina. Ang kaisipan ni Sebastian ay bumalik sa nakaraan. Sa mga araw na magulong kanilang buhay dahil kay Sabrina, ang babaeng minahal niya noon. Alam niyang hindi kailanman nakawala si Raquel sa takot at selos kay Sabrina. Kahit patay na ito, dahil ang pakiramdam ni Raquel ay si Sabrina pa rin ang laman ng kanyang puso. Pero si Sabrina ay isang bahagi na nakaraan. Hindi na dapat maging dahilan ng kanilang kasalukuyan. Tama ba, Raquel? Muling sambit ni Sebastian, pero hindi pa rin siya nito tinitingnan. May kinalaman ba ito kay Sabrina? Nitong nakaraan ay napapagtalunan nila ang tungkol doon. Kahit matagal na iyong patay, napatingin si Raquel sa kanya. At sa loob ng isang iglap nakita ni Sebastian ang takot sa mga mata nito. Hindi na siya nagkamali. Si Sabrina ang ugat ng lahat ng ito. Ang tanong, bakit? Bakit mo pa binabanggit si Sabrina? Biglang tanong ni Raquel. Ang tono nito ay tila punong-puno ng tensyon. Hindi ba tapos na yon? Wala na siya sa buhay mo, Sebastian. Bakit kailangan mo pa siyang ipasok sa usapan? Mahal mo pa rin ba siya? Nagulat si Sebastian sa reaksyon ng babae. Hindi niya alam kung saan nagmula ang hugot nito sa buhay at ganoon na lang ito magselo sa taong patay na. Tapos na nga yun, pero parang hindi sa'yo, Raquel. Sa tuwing napapag-usapan si Sabrina, nagbabago ka. Mariing sagot ni Sebastian, pilit na inuungkat ang nararamdaman ng kanyang asawa. Patay na yung tao, pinipilit mo pang ungkatin. Tama na. Nagbabago ko dahil sa takot, Sebastian. Takot na baka bumalik siya. Takot na baka isang araw magising na lang ako at wala ka na sa tabi ko. Malakas na sabi ni Raquel. Hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ko. Hindi mo kailanman nalaman kung paano ako nagtiis na alam kong may iba kang minahal bago ako. Natigilan si Sebastian. Naramdaman niyang lalim ng sakit ni Raquel. Ang takot, ang kawalang katiyakan na matagal na nitong dinadala sa kanyang puso. Pero hindi niya alam na ganito pala kalalim ang sugat na iniwan ng nakaraan. Raquel, hindi mo ba nakikita? Wala na si Sabrina. Matagal na siyang patay. Please naman, mag-move on ka na. Pero tila hindi na sapat ang mga salitang yon para kay Raquel. Hindi! Hindi ako mag-move on. Buhay pang babaeng yon. Buhay siya! Nag-hysterical na naman si Raquel habang si Sebastian ay hindi makapaniwala sa sumambulat na katotohanan. Natigilan si Sebastian. Ramdam niyang malamig na pakiramdam ng takot na gumagapang sa kanyang katawan. Raquel, anong sinasabi mo? Patay na si Sabrina. Ako mismong nakakita sa bangkay niya. Ano ba itong pinagsasabi mong buhay pa siya? Tanong ni Sebastian. Nalalaki ang mga mata at hindi makapaniwala sa naririnig. Pero si Raquel ay lalo pang nag-hysterical. Hindi mapakali. Parang may malaking pasabog na nasa loob na hindi niya kayang itago. Hindi mo naiintindihan, Sebastian.
Hindi siya patay. Buong panahon na ito, nandyan lang siya, nagkukuble. Nagmamasid at hinihintay ang pagkakataon para bumalik sa buhay mo. Nanginginig ang mga kamay ni Raquel habang nagsasalita. Si Sebastian, sa kabila ng kaguluhan ng kanyang isipan, ay nakikiramdam na may ibang bagay na hindi niya pa nauunawaan. Raquel, ano bang pinagsasabi mo? San mo na kung ideyang buhay pa si Sabrina? Biglang natahimik si Raquel. Parang napagtanto niyang nasabi na niya ang isang bagay na matagal niyang itinatago. Tumitig siya sa mga mata ni Sebastian, puno ng takot at pag-aalinlangan. Pero tila wala na siyang ibang pagpipilian kundi sabihin ang totoo. Nalaman ko na buhay pa siya, Sebastian. Mahinang sabi ni Raquel, halos hindi marinig. Matagal ko nang alam, pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo o kung kaya kong sabihin. Nalaman ko dahil nakita ko siya. Nakita ko siya sa isang lugar na hindi mo inaasahan. Hindi makapaniwala si Sebastian. Raquel, hindi maaaring totoo ito. Paano mo nasigurado? Saan mo siya nakita? Sa Quezon, sagot ni Raquel, halos pabulong. Isang araw nakita ko siya. Hindi ako maaaring magkamali. Siya yun, Sebastian. Buhay siya. At alam kong nagtatago siya. Paano ko ito nasabi sa'yo? Paano mo ko paniniwalaan? Naiiling si Sebastian. Pinipilit na maiproseso ang mga sinasabi ni Raquel. Raquel, ito ay imposibleng mangyari. Si Sabrina ay wala na. Nakita kong kanyang libing. Paano mo nasabi na siya yun? Sinundan ko siya. Maluhaluhang pag-amin ni Raquel. Hindi ko dapat ginawa, pero ginawa ko. Sinubukan kong malaman kung anong totoo. Pero hindi ko kayang dalhin ang sakit na malaman mong buhay pa siya. Kaya ko ba siyang harapin? Kaya ko bang labanan ang babaeng mahal mo noon? Napalunok si Sebastian. Sa isip niya parang isang malaking pagsabog ng emosyon at informasyon ang bumalot sa kanya. Hindi niya alam kung anong paniniwalaan. Ang kanyang mga alaala na nagsasabing patay na si Sabrina. O ang hysterical na si Raquel na nagpupumilit na buhay pa ito. Raquel, kailangan nating klaruhin ito. Mahinang sabi ni Sebastian. Pilit nagpapakalma. Kung totoo nga sinasabi mo, kailangan ko siyang makita. Pero kung hindi, kailangan nating tapusin ang bangungot na ito. Ngunit bago pa makapagsalita si Raquel, pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Hindi ko kayang mawala ka, Sebastian. Kung buhay pa siya, hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Kaya nagbago ako. Kaya hindi ako mapakali. Dahil hindi ko kayang harapin ang multo ng babaeng yon. Hindi ko kayang maghintay na maagaw kanya ulit. Niyakap ni Sebastian si Raquel. Kahit naguguluhan pa rin sa lahat ng naririnig. Raquel, nandito ako. Huwag kang matakot. Mahal kita. At kahit ano man ang totoo, aalamin natin ito ng magkasama. Pero sa loob ng isipan ni Sebastian, isang bagong tanong ang bumabalot. Buhay pa nga ba si Sabrina? Kung buhay siya, bakit nagtatago? At anong magiging epekto nito sa kanila ngayon? Lalo na kay Raquel, na halos mabaliw na sa takot. Alam niyang kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. At iyon ang kanyang magiging hakbang. Habang yakap ni Sebastian si Raquel, tahimik siyang nag-iisip. Kung totoong ang buhay si Sabrina, marami itong mababago sa kanilang buhay, hindi lamang para sa kanila ni Raquel, kundi pati na rin sa kanilang pamilya. Ang bigat ng sitwasyon ay dumadagong sa kanyang isip. Ngunit sa kabila ng kaguluhan, alam niyang kailangan niyang manatiling matatag para kay Raquel. Sebastian, mahinang bulong ni Raquel habang yakap siya. Hindi ko alam kung kaya ko pa to. Ang bigat na ng lahat. Ayokong mawala ka. Pero natatakot akong dumating ang araw na pipiliin mo si Sabrina kapag nalaman mong buhay siya. Napatingin si Sebastian sa asawa. Kita niya sa mga mata ni Raquel ang takot na humahatak sa kanya pababa. Raquel, wala kang dapat ikatakot. Hindi ko hahayaang sirain tayo ng multo ng nakaraan. Mahal kita at pipiliin pa rin kita. Kahit ano man ang mangyari. Ngunit sa kaloob-looban niya, hindi niya mapigilang magtanong. Paano kung talagang buhay si Sabrina? Paano kung bumalik siya at napatunayan niyang mali ang lahat ng kanyang mga iniisip?
Ang mga tanong na ito ay lalong nagpatindi sa kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan. Raquel, kailangan nating mag-usap ng maayos. Seryosong sabi ni Sebastian. Hindi natin pwedeng hayaang patuloy ka maghirap sa ganitong pagdududa. Kailangan nating harapin ito ng magkasama. Sasamahan kita kahit saan mo man nakita si Sabrina. Kung buhay nga siya, aharapin natin siya. Kung hindi, kailangan na nating tuldukan ng bangungot na ito para sa kapanatagan nating dalawa. Nakita ni Sebastian ng bahagyang pagluwag sa mukha ni Raquel. Pero ang takot ay hindi pa rin tuluyang nawala. Sasama ka? Hindi mo ako iiwan? Tanong ni Raquel. Puno ng pag-aalinlangan. Hindi kita iiwan. Sagot ni Sebastian nung walang pagdadalawang isip. Harapin natin ang katotohanan. Ano man yun, hindi ko hahayaang sirain ito ang ating pamilya. Matapos ang sandaling yon, nagdesisyon si Sebastian na magsimula ng investigasyon. Kailangan niya malaman kung may katotohanan ng sinasabi ni Raquel. Pinili niyang magbakasyon sa trabaho at tumungo sa Quezon, kung saan sinabi ni Raquel na nakita niya si Sabrina. Sa kanilang pagdating sa Quezon, dama ni Sebastian ang tensyon sa paligid. Tahimik ang lugar, ngunit parang may kakaibang bigat sa ere. Habang naglalakad sila sa may kalyang tahimik at kaunti lamang ang tao, bumalik kay Sebastian ang mga alaala ng kanilang pinagsamahan noon ni Sabrina. Habang lumalapit sila sa isang lugar na tila pamilyar kay Raquel, bumibilis ang tibok ng puso ni Sebastian. Dito ko siya nakita, mahinang sabi ni Raquel. Tinuturong isang maliit na tindahan ng mga kagamitan. Sigurado ako, siya yun, Sebastian. Napalunok si Sebastian. Hindi niya alam kung anong mararamdaman, takot, kaba o pag-asa. Pumasok sila sa tindahan at nakipag-usap sa may-ari. Isang matandang babae ang nagbabantay ng tindahan at masusing pinagmamasdan ng bawat kilos nila. Pasensya na po, Lola. Magalang na bati ni Sebastian. May hinahanap po kasi kaming isang tao. May nakita daw po ang asawa ko dito na isang babaeng kamukha ng dati kong asawa. Alam niyo po bang sinasabi namin? Nagpalitan ng tingin si Raquel at Sebastian habang hinihintay ang sagot ng matanda. Ilang segundong lumipas bago ito nagsalita. Maraming taong dumadaan dito, iho. Pero kung sinasabi mo ay parang kaluluwa ng nakaraan. Meron ngang isang babaeng madalas na pumupunta dito. Tahimik siya, parang nagtatago sa sarili. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Sebastian. Lola, kilala niyo po ba kung saan siya nakatira? Saan namin siya makikita? Ngunit umiling ang matanda. Hindi ko alam ang tirahan niya. Pero madalas siyang magpunta sa simbahan sa kabilang kalsada. Kung gusto mo siyang makita, baka doon niyo siya matagpuan. Nagpasalamat si Sebastian sa matanda at dali-dali silang lumabas ng tindahan ni Raquel. Pareho silang kinabahan, ngunit determinado na silang tapusin na ang kalituhan. Pagdating nila sa simbahan, tahimik ang paligid. Lumingali nga si Sebastian. Pilit na hinahanap ang pamilyar na muka. Tila lumulutang ang oras habang naghihintay sila sa loob. Umaasa na may lilitaw. At sa isang sulok ng simbahan, nakita ni Sebastian ang isang babae. Nakasuot ng simpleng damit. Tila malayo ang tingin. Bumalik sa kanyang mga alaala ng kanyang pagmamahal kay Sabrina. Ng kanilang masasayang araw noon. Pero posible nga bang siya yun? Hinawakan ni Sebastian ang kamay ni Raquel. Ngunit hindi niya maalis ang kanyang tingin sa babae. Dahan-dahan siyang lumapit at habang palapit siya, lalong bumibilis ang kanyang puso. Sabrina. Mahina niyang tawag. Halos pabulong. Tumigil ang babae sa paggalaw at dahan-dahan tumingin sa kanya. Nagulat si Sebastian sa kanyang nakita. Ang mga mata, ang muka, lahat ay tila pamilyar. Ngunit may bakas ng mga sugat ng panahon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Sabrina at Sebastian, parehong nagulat, parehong hindi alam kung paano tutugon sa di inaasahang pagkikita. Namutla si Sabrina at tila nawalan ng lakas sa mga binti para bang bumalik sa kanyang mga alaala ng nakaraan. Ang mga sugat na pilit niyang binura. Ngunit biglang nabuhay muli sa harap niya. Wala ni isa man nais magbukas ng kanilang mga bibig. Lahat ay kinakabahan at parang inuuri ang bawat isa.